Posibleng maantala ang paghahanda para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections kung hihintiin pa ng COMELEC. Naamyendahan ng Bangsamoro Transition Authority ang batas patungkol sa 7 pwesto sa Sulu. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Itutuloy na ng Commission on Elections ang paghahanda para sa napipintong BARM Parliamentary Elections sa October 13, 2025. Ito ay kahit hindi pa naa-allocate o nababahagi sa mga parliamentary districts ang 7 seats na dapat ay sa Sulu. Giit ng COMELEC, kung hihintayin nila na amyendahan ng Bangsamoro Transition Authority ang batas tungkol dito, posible silang madelay sa preparasyon. Pinaalam namin sa kanila nung una nga po hanggang 2 linggo lamang ng June, ngunit itinanda na namin kahit hanggang sa huling linggo ng June na mahihintay pa namin yung kanilang paglalatag at pag-distribute ng 7 seats ng parliament na nanggaling po doon sa lalawigan ng Sulu. Ngunit lumampas na nga po ito at sinabi na rin po namin na hindi na makapaghihintay ang COMELEC. Kung tutuusin, iniusod na nga nila ang ibinigay nilang palugit sa BTA na dati 2 linggo ng Hunyo pero sa katapusan na ng Hunyo. Kung mag-e-extend pa, posibleng maantala hindi lang ang procurement kundi pagsasaayos ng ballot phases, ischedule ng mock elections at iba pang aktibidad para sa preparasyon. Nagkaroon na rin po ang resolution ng COMELEC na talaga ituloy ng paghahanda mula po dun sa procurement, mula sa pag-aayos ng software, paglalatag ng aktibidades at makikita nyo nga po sa mga susunod na activities natin pati pag-iimprenta ng balota. Kailangan din po namin kasing maisagawa yung tinatawag natin na training, pati na rin po yung field test, pati ng mock elections. Requirement din po ito ng Republic Act 9369. Hindi na po kami pwedeng mag-delay pa kung nais po nating matuloy ang halalan sa October 13. Parte rin ang tinitiyak nila ay ang seguridad sa BARM para sa halalan, kaya kasama na rin sa napagpulungan na madagdagan ng security forces sa rehiyon. Nakikita na po natin ngayon doon po sa naunang isinumite na plano ng ating mga security partners tulad ng PNP at AFP na talagang magdadagdag po ng puwersa. Ito naman po ay pag-comply din at pagsunod sa Republic Act 12103. Bakit? Isa po sa pangunahing dahilan kung bakit ninais ng ating ng House of Representatives at ng Senado na ilipat ang halalan mula po tayo sa security. Siguraduhin na ang kauna-unahang hinapo dito yung ating mga kababayan. Sila po ay makaboto, makalabas ng kanilang bahay ng mapayapa. Sakali naman anyang questionin sa Korte Suprema ang desisyon nilang ituloy ang halalan kahit 73 seats lang ang parliamentary district representatives na pagbobotohan ay handa nila itong harapin at sagutin. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.